3 million, 3 million drug addicts per hour, I'd be happy to slow. Droga sa munti, balik na naman. Matapos palakasin ng Duterte administration ang kampanya kontra iligal na droga at ipakulong ang ilang mga personalidad na sangkot umano dito. Gaya na lang ni Senator Laila De Lima, balik na naman umano ang operasyon ng droga sa loob ng piitan. Kung bakit sa kabila ng patuloy na paglaban ng Duterte administration sa droga, tila balik pa rin ito ng balik. Alamin po natin sa report ni RHO9, Sunny Casulia. Bigo ang pamahalaan na tuluyang mapigil ang illegal drug trade sa loob ng New Bilibid Prison sa kabila ng pagpapakalat ng mga police commando at sundalo. Tinatayang nasa 75% ng mga preso ang nagsasagawa ng drug transaction sa loob ng NBP. Inamin ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na may tinanggap siyang report hinggil sa muling pamamayagpag ng illegal drugs sa loob ng pambansang piitan sa nakalipas na ilang buwan. Hindi pinangalanan ni Aguirre ang mga nasa likod ng muling pamamayagpag ng drug trade, ngunit posible umanong mga old gang ito na nagbago lang ng mga pangalan. Hindi rin inaalis ng kalihim ang posibilidad na may kinalaman sa nabuhay na drug trade ang ilang miyembro ng SAF dahil 6 na buwan na silang nagbabantay kaya naging familiar na sila sa loob at natukso sa laki ng halagang inaalok sa kanila. Someone was formerly involved pero may bagong pangalan. Ever mga 5-10% lang yan. And yan I'm going to clip again or curb this resurgence again. They stayed there already for more than 6 months. Masyado matagal eh. Ang aming plano dito is only about 3 months to avoid familiarity. But apparently, because of the big amount of money, some medyo natitaint. Para sa MBC Network News, RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalik. I-like po ang page ng DZRH News Television para updated at i-share ang trending news na balitang ito para mas marami ang makabalita. At mag-comment para alam namin ang opinion mo.